Good day everyone, I'm Lilibet Ortega at tatalakayin po natin ngayon ang may kinalaman sa Principles and Method of Teaching Accounting. I'm going to present and impart insight about partnership in accounting. This is the definition of partnership. Two or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry to common fund with the intention of dividing profit among themselves. Two or more persons may also form a partnership for the exercise of profession. In short, this is when two or more persons that came together to share their money, property, with the purpose of dividing profit. Also, they both agree to share not only profit but also losses. Now let's move on. General Professional Partnership or GPP. Two or more persons act as partners in the practice of their profession. Common example are practice of law, public accounting, medicine, and other profession. Let's discuss now the characteristic of partnership. First is mutual contribution. There cannot be a partnership without contribution of money, property, or industry to a common fund. Walang partnership na walang hatian or contribution in any business basta partnership may hatian yan. No matter what, how small or big it is. Characteristic of partnership. Second, division of profits or losses, wherein the essence of partnership is that each partner must share in the profits or losses of the venture. In any partnership, in any business, there are only two results. It's either it becomes successful or the other way around. At hindi lang sa profits, nag-share even sa losses, and it's part of partnership. Co-ownership to contributed assets. All assets contributed into the partnership are owned by the partnership by virtue of its separate and distinct juridical personality. If one partner contributes an asset to the business, all partners jointly own it in a special sense. Ibig sabihin, sa partnership, ang na-contribute na asset ay pag-aari ng partnership mismo dahil sa hiwalay nitong legal na personalidad. Kapag nagbigay ng asset ang isang partner, ito ay magiging pag-aari ng partnership. At lahat ng partners ay may special na co-ownership dito. Next is mutual agency. Any partner can bind the other partners to a contract if he is acting within his express or implied authority. Sa mutual agency, bawat partner ay may kapangyarihang gawing obligado ang iba pang partner sa isang kontrata. Basta't ito ay nasa loob ng kanyang autorisadong kapangyarihan, implicit man o implied. Next is limited life. A partnership has a limited life. It may be dissolved by the admission, death, insolvency, incapacity, withdrawal of partner,
or expiration of the terms specified in the partnership agreement. Sinasabing ang partnership ay may limited life at maaaring madissolve dahil sa pagpasok, pagpanaw o pagka-insolvent, kawalan ng kapasidad, pag-alis ng partner o pagtatapos ng napagkasundoang panahon. Next is unlimited liability. All partners except limited partners, including industrial partners, are personally liable for all debts incurred by the partnership. If the partnership cannot settle its obligations, creditors' claims will be satisfied from the personal asset of the partners without prejudice to the rights of the separate creditors of the partners. Sa unlimited liability, ang mga general at industrial partners ay personal na responsable sa utang ng partnership. Kung hindi kayang bayaran ng partnership, maaaring gamitin ng creditors ang personal na asset ng mga partners, pero igagalang ang karapatan ng kanilang creditors. Next is income taxes. Partnerships, except general professional partnerships, are subject to tax at the rate of 30% of taxable income. Ang partnership maliban sa General Professional Partnership or GPPs ay kinakailangan magbayad ng buwis na katumbas ng 30% ng kanilang taxable income. Ibig sabihin, ang kita ng partnership pagkatapos bawasin ang mga allowable expenses ay papatawan ng buwis tulad ng isang korporasyon. Sa kabilang banda, ang GPPs ay hindi saklaw nito at ang mga taong kasosyo ang direktang nagbabayad ng buwis sa kanilang kita mula sa partnership. Next is partnership equity accounts. Accounting for partnership are much like accounting for sole proprietorships. The difference lies in the number of partners' equity accounts. Each partner has a capital account and a withdrawal account that serves similar function as the related accounts for sole proprietorship. Sa partnership equity accounts, bawat partner ay may sariling capital at withdrawal account. Katulad ito ng accounting sa sole proprietorship. Pero may hiwalay na account para sa bawat partner dahil sa pagkakaroon ng maraming kasosyo. In partnership, there is advantages and disadvantages. In advantages, there is greater financial capability to business. Combines special skills, expertise, and experience of the partners. More personal and informal. While in disadvantages, easily dissolved and thus unstable compared to a corporation. Mutual agency and unlimited liability may create personal obligations to partners. Less effective than a corporation in raising large amount of capital. As I mentioned, ang partnership ay may mga advantages tulad ng mas malaking financial capability para sa negosyo dahil sa pagsasama ng pondo ng mga partners. Pinagsasama rin nito ang iba't ibang skills, expertise at karanasan ng bawat partner na nagpapalakas sa operasyon ng negosyo. Bukod dito, mas personal at informal ang pamamahala ng partnership na nagbibigay ng mas malalim na ugnayan at flexibility sa paggawa ng mga desisyon.
kung may mga advantages, meron ding disadvantages of partnership tulad ng pagiging hindi stable kumpara sa isang corporation. Dahil sa mutual agency at unlimited liability, maaaring magkaroon ng personal obligasyon ang mga partners. Gayon din, mas mahirap magtaas ng malaking kapital sa partnership kumpara sa corporation. I have here a simple companion of partnership vs corporation. Manner of creation: in partnership, mere agreement, while in corporation, by operation of law. Number of person: in partnership, 2 or more, while in corporation, not exceeding 15 of one person corporation, single stockholder. Commencement of juridical personality: in partnership, from execution of articles of partnership, while in corporation, from issuance of certificate of incorporation by the SEC. Management: in partnership, every partner if there is no appointed managing partner, while in corporation, board of directors. Extent of liability: in partnership, unlimited, while in corporation, there's limited. Right of succession: in partnership, no right of succession, while in corporation, with right of succession. In terms of existence, in partnership, any period is stipulated by the partners, while in corporation, perpetual existence. We have the classification of partnership. According to object: A. Universal partnership of all present property. All contributions become part of the partnership fund. B. Universal partnership of profits. Again, let's discuss the classification of partnership. According to object: A. Universal partnership of all present property. All contributions become part of the partnership fund. Universal partnership of all present property. Sa ganitong klase ng partnership, lahat ng kontribusyon ng mga partners ay nagiging bahagi ng pondo ng partnership. Ibig sabihin, lahat ng mga ari-arian na ipinagkaloob ng mga partners ay mapupunta sa partnership at magiging kolektibong pag-aari ang mga kasosyo. B. Universal partnership of profits. All the partners may acquire by their industry of work during the existence of partnership and the use of whatever the partners contributed at the time of the institution to the contract belong to the partnership. If the articles of universal partnership did not specify its nature, it will be considered a universal partnership of profits. In universal partnership of profits, sa partnership na ito, ang lahat ng kikitain ng mga partnership mula sa kanilang industriya o trabaho habang tumatakbo ang partnership ay mapupunta sa partnership. Kasama rin dito ang paggamit ng anumang bagay na na-contribute ng partners noong simula ng kontrata. Kung hindi malinaw kung anong uri ng universal partnership ang tinutukoy sa kasunduan, ituturing itong universal partnership of profits. Letter C, particular partnership. The object of the partnership is determined. Its use or fruit, a specific undertaking, or the exercise of a profession or vocation.
Sa particular na partnership, ang layunin ng partnership ay tiyak at particular, tulad ng paggamit o bunga ng isang bagay, isang tiyak na gawain o proyekto o pagsasagawa ng isang propesyon o bokasyon. Ang object ng partnership ay nakatuon sa isang espesipikong layunin na hindi katulad ng mga universal partnerships. Classification of partnership according to liability. A. General. All partners are liable to the extent of their separate properties. Sa general partnership, ang lahat ng partners ay may unlimited liability. Ibig sabihin, sila ay mananagot hindi lamang mula sa kanilang na-contribute na partnership, kundi pati na rin mula sa kanilang personal na ari-arian. Kung hindi sapat ang asset ng partnership para mabayaran ang mga utang nito, maaaring habulin ng mga creditors ang personal na properties ng bawat partner. Letter B, limited. The limited partners are liable only to the extent of their personal contribution. In a limited partnership, the law states that there shall be at least one general partner. Sa limited partnership, ang limited partners ay may pananagutan lamang hanggang sa halagang na-contribute nila sa partnership. Hindi maaaring habulin ang kanilang personal na ari-arian sa kaso ng pagkakautang ng partnership. Gayunpaman, ang batas ay magtatakda ng kanilang na kailangang magkaroon ng kahit isang general partner sa isang limited partnership. Ang general partner ay may unlimited liability, samantalang ang limited partners ay limitado lamang sa kanilang financial contribution. According to duration, letter A, partnership with a fixed term or for a particular undertaking. Ang partnership with fixed term o para isang particular na gawain. Ang ganitong uri ng partnership ay may itinakdang tagal o panahon ng pag-iral o kaya'y nakatuon lamang sa isang particular na proyekto o gawain. Kapag natapos na ang itinakdang panahon o natapos na ang proyekto, ang partnership ay automatikong natutunaw, maliban lang kung magkasundo ang mga partners na ipagpatuloy ito. Halimbawa, isang partnership para sa pagtatayo ng isang gusali ay matatapos kapag natapos na ang construction. We have here classification of partnership according to purpose. Letter A, commercial or trading partnership. It is one form of the transaction of business. Sorry, balikan lang po natin yung partnership at will. Partnership at will. One in which no term is specified and is not a form for any particular undertaking. Sa partnership na ito, walang espesipikong panahon o layunin na itinakda para sa pag-iral ng partnership. Ibig sabihin, maaaring tumagal ang partnership hanggat nais ng mga partners. Maaaring wakasan ito anumang oras basta't may mutual na kasunduan ang mga partners o kapag isa sa kanila ay nagpahayag ng intensyon tapusin ito. Ang ganitong uri ng partnership ay mas flexible kumpara sa partnership na may fixed term. Now, let's move on to classification of partnership. According to purpose, classification of partnership, a commercial of trading or trading partnership. One form of the transaction of business. B, professional or non-trading partnership. One form for the exercise of profession. Sa letter A,
Ang partnership na ito ay itinatag para sa transaksyon ng negosyo o commercial na aktibidad. Layunin nito ang pagkakaroon ng kita mula sa pagbili, pagbebenta, pagpapalitan ng kita mula sa pag-aalok ng mga serbisyo. Halimbawa, ang isang partnership na nagbebenta ng electronics o nag-aalok ng logistics services ay maituturing na trading partnership. Ang pangunahing layunin nito ay kumita mula sa pangangalakal o pagninegosyo. B. Professional or non-trading partnership. One form of the exercise of profession. Ang ganitong uri ng partnership ay tinatag para sa pagsasagawa ng isang profession at hindi pangunahing nakatuon sa commercial na kita. Karaniwang halimbawa nito ay mga law firms, accounting firms, or medical practices kung saan ang mga partners ay nag-aambag ng kanilang kaalaman, kakayahan, at professional na serbisyo. Ang pangunahing layunin ay ang paggamit ng kanilang expertise at hindi ito karaniwang nauugnay sa kalakalan o negosyo. According to legality of existence, A. De jure partnership, one which has complied with all the legal requirements for its establishment. De jure partnership, ang de jure partnership ay isang partnership na ganap na sumusunod sa lahat ng legal na kinakailangan para maitatag ito. Ibig sabihin na kumpleto ng mga partners ang lahat ng dokumento, rehistrasyon, at iba pang proseso na itinakda ng batas. Dahil dito, kinikilala ito bilang isang lehitimo at legal na partnership. Halimbawa, ang partnership ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission at nakasunod sa provision ng batas kaugnay sa partnership. B. De facto partnership, one which has failed to comply with all legal requirements for its establishment. Ang de facto partnership naman ay isang partnership na hindi nakasunod sa lahat ng legal na kinakailangan para sa pagtatatag nito. Bagamat may kasunduan o aktwal na operasyon ang mga partners, hindi ito maituturing na ganap na lehitimo dahil sa kakulangan ng legal na dokumento o proseso, tulad ng hindi pagrehistro sa SEC or SEC. Gayunpaman, maaaring kilalanin ito sa ilang pagkakataon, lalo na kung may malinaw na ebidensya ng pagkakaroon ng partnership na umiiral sa praktika. There are kinds of partners. Number 1, general partners. One who is liable to the extent of his separate property after all the assets of the partnership are exhausted. Ang general partner ay may unlimited liability. Ibig sabihin, siya ay personal na mananagot sa mga utang ng partnership. Kapag naubos na ang assets ng partnership, maaaring gamitin ang kanyang sariling ari-arian upang bayaran ang natitirang utang. Ang ganitong partner ay aktibo sa operasyon ng negosyo at may malaking responsibilidad. Number 2, limited partner. One who is liable only to the extent of his capital contribution. He is not allowed to contribute industry or service only. Ang limited partner ay may pananagutan lamang hanggang sa halaga ng kanyang kontribusyon sa partnership. Hindi maaaring habulin ng kanyang personal na ari-arian kung may kakulangan sa pagbabayad ng utang ng partnership. Gayunpaman, hindi siya maaaring mag-contribute ng industry o serbisyo lamang. Dapat ay pera o ari-arian ang kontribusyon niya. Karaniwan siyang hindi aktibo sa pamamahala ng negosyo.
Number 3, capitalist partner. One who contributes money or property to the common fund of the partnership. Ang capitalist partner ay nagbibigay ng pera o ari-arian sa partnership. Ang kanyang kontribusyon ang nagsisilbing bahagi ng pondo o partnership, kaya't siya ay kadalasang may direct stake sa financial operation at resulta ng negosyo. Number 4, industrial partner. One who contributes his knowledge or personal service to the partnership. Ang industrial partner ay nag-aambag ng kanyang kaalaman, kasanayan o serbisyo sa partnership sa halip na pera o ari-arian. Siya ay mahalaga sa partnership dahil sa kanyang personal na ambag, tulad ng expertise sa isang particular na larangan. Hindi siya karaniwang mananagot sa mga utang ng partnership, maliban kung ito ay napagkasunduan. Number 5, managing partner. One whom the partners has appointed as manager or of the partnership. Ang managing partner ay itinaktang tagapamahala ng partnership ng iba pang mga partners. Siya ang responsable sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo at pagpapatupad ng mga desisyon ng partnership. Ang kanyang posisyon ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking responsibilidad at kontrol sa negosyo. Kinds of partners. Number 6, liquidating partner. One who is designated to wind or settle the affairs of the partnership after dissolution. Ang liquidating partner ay naatasang mag-ayos at magsara ng mga gawain ng partnership pagkatapos itong ma-dissolve. Siya ang nangangalaga sa pagbabayad ng mga utang, pamamahagi ng natitirang assets sa mga partners, at pagsasaayos ng iba pang obligasyon upang matuldukan ang partnership. Number 7, dormant partner. One who does not take active part in the business of the partnership and is not known as a partner. Dormant partner ay isang kasosyo na hindi aktibo sa operasyon ng negosyo at hindi kilala bilang partner sa publiko. Siya ang karaniwang tahimik lamang sa partnership at umaasa sa kita o bahagi ng negosyo ng walang direktang pakikilahok. Number 8 is silent partner. One who does not take active part in the business of the partnership, though may be known as a partner. Ang silent partner ay kagaya ng dormant partner na hindi aktibo sa negosyo, ngunit siya ay kilala bilang partner ng iba. Maaaring siya ay magbigay ng kapital o suporta, ngunit hindi nakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo. Number 9, secret partner. One who takes active part in the business but is not known to be a partner by outside parties. Ang secret partner ay isang kasosyo na aktibong nakikilahok sa mga operasyon ng negosyo, ngunit ang kanyang pagkakasapi bilang partner ay hindi nalalaman ng publiko. Karaniwan, ang ganitong partner ay gustong mapanatili ang pagiging pribado ng kanyang relasyon sa negosyo. Number 10, nominal partner o partner by estoppel. One who is actually not partner but who represents himself as one. Ang nominal partner ay hindi talaga partner sa partnership, ngunit inaangkin o nagkukunwari na siya ay kasosyo. Dahil dito, maaaring maobliga siya sa mga third parties na naniwala sa kanyang representasyon bilang partner kahit wala siyang actual na kontribusyon
sa partnership. In summary, this report has thoroughly explored the principles of methods of teaching accounting with a focus on partnerships. The discussion provided an in-depth understanding of the classification of partnerships, the roles and responsibilities of various types of partners, and the legal and operational aspects that define this business structure. These insights are essential not only for aspiring accountants but also for educators tasked with imparting this knowledge effectively. By addressing topics such as legal foundations, liabilities, and the different contribution partners can make, whether financial, professional, or managerial, this report emphasized the importance of partnership in fostering collaboration and shared responsibility. The principles outlined also shed light on the dynamics of partnership from their formation and operation to their dissolution, highlighting their relevance in real-world business scenarios. For educators in the field of accounting, understanding how to convey this complex concept using appropriate teaching method is vital. The application of interactive and student-centered teaching approaches, such as case studies and problem-solving exercises, can make the subject more engaging and relatable to learners. This not only enhances comprehension but also prepares students to navigate practical challenges in the future. Ultimately, partnership represents a cornerstone of the business world. The teaching this topic effectively equips students with the skills and knowledge they need to contribute to or manage such entities. May this report inspire a deeper appreciation of partnership and a commitment to the excellence teaching accounting. Thank you.